Wala pa naman yan sa mga sige ate, ihataw mo. Lahat ng members ng One Ganap Guardians, tayo po ay nagpapasalamat sa parangal at suporta na ibinigay nila sa akin at sana po ay magpatuloy na dumami at dumakas ang inyong hanay at magtuloy tayo sa tagumpay sa Mayo. More power po sa inyo. Ayan. Oo nga. Father Gary, nasa mabuti po kayong kamay ni Director Red. Magandang umaga po. Si Founder. We would like to acknowledge the presence of Director Lindon from Cavite and his group. Magandang umaga po. Yes! Direk, dito kayo. Dito. Ayun, marami pa tayo mga kami-gabi po dyan. Meron po kilala po kami. Yan, Pilipinas. I love Guardians! I love Guardians! I love Guardians! Mabuhay ang One Ganap! Founder issues. Maglagay tayo ng panibago ngayon din ng Deputy Secretary Treasurer Kulang ang ating national founder. 4 yung nawala, tentative na maglagay tayo ng 4. O di pagka gusto nila mag-eleksyon tayo mga founder, eleksyon tayo. Kung gustong paltan. Paltan na rin yung 4 kung hindi maganda rin yung ginagawa. Ako si Reynaldo Malarde, founder Mardi ng NCR Director. Expansion ng dalawa na sila founder Al at sila founder Falcon. Sumasang-ayon po ako ron na alisin na po sila at palitan. Ako si founder Marcos Pasamonte ng Sambales Tarlac, Pampanga bilang isang provincial director. Ano pong issue sir doon sa pinangalanan natin kanina? Sino-sino po sila? Ayan sila founder Click, si founder Jaguar, si founder R ng UP. Yan po yung isa sa napag-usapan din na dapat nang tanggalin sa pamunaan ng JB Chief I1 Ganap. Pagkat natanong din ako kanina doon sa nawawala doon sa bakanting posisyon para sa NFC, National Founder Council. Ngayon ang nawawala ang deputy secretary at bali 3 yun. Ngayon natanong nila ako kung willing sila na palitan. Kailang yung solitaryo ng San Joaquin Butin Chapter, Deputy Director, Pasig Unified Command. Yung pagkakataon na assembly, magkakaisa po kami at dumating na sana ang lahat ng mga founder na wala ngayon. Founder Emeritus, Evander Amulong. Ako sangayon doon sa mga sinabi ng mga founder na tanggalin yung mga lumipat siya sa ibang grupo. Ito lahat po. Maraming salamat po sa pagdalo. Magandang umaga po. Ay, hindi mo po pala. Yung ating best friend. Si Founder. Boy! Ayun, sabi ko yung direkta, mahirap ko talagang hindi nakita ng matagal na panahon. So, welcome po sa ating first general
Assembly po for the year 2022. Maraming salamat po. Ang tawag po ng Secretary General RGTC Resurrection. At narinig po natin at nakita ang kisig ng mga tao po ito para na po sa intermission number. Tawagin po natin ang GPHMI Wanganap La Union Chapter! Nabitin ko eh. Yung ganyang yugyog, pinapalakpakan yan! Parang gusto na sumali ng founder eh. May choreography talaga, no? Sige ate, kaya mo.
report. So, kailangan po natin sila. Magandang umaga po sa lahat. Sa ating mga galing pa sa mga probinsya, La Union, sa Bicol, sa Cariba, sa Laguna. Kami po sa NCR, nung nakaraang 2021, halos wala po kami ng isang activity dahil po sa pandemic. Dito sa National Partners Council. Sa ngayon, hindi po ako masyadong makapag-report dahil actually wala pa talagang nangyari activity. So, sorry po. Ang magagawa lang ko ay batiin kayo na maligayang magbati sa araw na to dahil kakita-kita ulit tayo sa haba ng panahon, halos 2 dekada. So, maraming po salamat at mabuhay ang Diversified One Ganap Guardians! Thank you po. Well, actually, dahil nga po sa pandemic, ang active lang po sa NCR ng mga chapters ay ang Lomas Mali, ang Malagdas Venus chapter, and of course, ang ating Quezon City, na meron po silang 6 na chapters right now. At ang ating Pasig, we have San Miguel chapter, San Joaquin, at saka ang Pinala, we founder project. So, ito po ang, as of the moment po, ito po ang mga chapters po sa ating NCR. Thank you po. Now, we'd like to call on Region 1. Ito po ang La Union. Maraming salamat. With your permission, sa mga gawin sa raise of my face mask. With your permission, sa mga gawin para maintindihan natin kasi pag-gulo-gulo. Of course, I'd like to thank our NEC Chairman, Amy Harris Duran, Seniors, kay NFC Director Wigmore, FRMD Falcon, Capiendo, and of course, nandito yung kataas-taasan natin evaluation, si Director Evan Ramulong, ganang malapo. At sa lahat ng mga founders po na nandito, mga brothers and sisters, una-una po sa lahat ng aming kababayan, si Ms. Presi, na laging nagtatayo sa amin sa La Union, magandang tumaka. Maraming salamat, Ms. Presi. We'll go direct with my presentation. Wala naman tayo kaya rin ko na lang. Medyo makapagkapag po yung reports namin for the calendar year 2021. I-include din namin yung ibang part ng 2022. So, for information of everybody, meron na po kaming 3 chapter sa La Union, Region 1, particularly sa Magallanes. We have also from San Fernando City, yung pong bayan ng Silat. At yung last chapter po namin, yung Baclogan from Baclogan, Cemento chapter. So ito po yung naging annual accomplishment namin for 2021. Meron po kasi kaming project under the transformation program ng Guardians na inipilit namin. Ito po yung Guardians ICT. Yung Guardians ICT na sinasabi namin, which is yung intensified cleanliness program na ginagawa namin sa La Union, Guardians La Union.
So this is in somewhat similarity po doon sa program po namin sa Philippine National Police. Yun kay General Lesar. Yun yung intensive cleanliness program which is implemented sa lahat ng chapters po namin sa La Union po, yung guidance intensive cleanliness program. So meron po kaming accomplishment na more than 3 for the calendar 2021. And then we have also our impact project, which is yung pag-ilaw ng One Ganap. This is a very truly na maganda po yung acceptance ng community. Of course, with the support from brothers and sisters natin sa La Union, yung impact project pag-ilaw ng One Ganap. Ito po yung initiative po ng La Union One Ganap, yung magpuprocure kami ng solar lights, then survey po kami ng mga barangay or any area na hindi masyadong na-deliver ang services to yung energy. So yung energy na yan, so nakapag-isip kami, kahit konti man yung naibigay namin, so malaking impact pa rin for constituent. Yung impact project namin na pag-ilaw ng One Ganap. So as of the moment, meron na po kaming 14 installed solar pag-ilaw ng One Ganap po sa Region 1, particularly sa Alaman po. And at the same time, pag nagpag-ilaw na rin po kami, nagkaroon po kami ng launching last year. Hindi masyadong na-implement because of the pandemic. Pero this time, first quarter ng 2022, we have fully implemented yung mobile feeding. Yung mobile feeding po namin, sumasama po sa pailaw. Pag na-install na yung pailaw, sinusundan po agad namin ng mobile feeding with the children and the parents. And other constituent po na nandun sa area. So, as of the moment, we have also 5 mobile feeding initiated din po. Then, this is our best practice po yung susunod, yung rides for a cause. Yung rides for a cause, we do it, or i-adopt namin as our best practices doon sa Union. Yung ride for a cause. Yung Ride for a Cause, this is a charity of the motorcycle drivers. Kami po yung bibigyan ng charity doon sa mga beneficiaries na napipili ng bawat club ng riders. So, we have 20 best practices Ride for a Cause initiated po. We have also, despite of the pandemic, we continue to strive harder so as to deliver our services in anyhow. So that's all, and more power, magandang umaga po sa atin. And before I end po, we have a simple token that could help yung sa school po natin sa Division 5 Ganap. And surprise na lang kung ano yun, Sis Presi. Gusto lang namin makatulong sa mga estudyante ng criminology ng Division 5 Ganap. So, this is a simple token, probably siguro makatulong po sa atin. So, may I request our vendors, Dr. Tulong, ako, Enritos. Our officers, please join them. Ako, dito na lang sa gilid. And dito na lang. Ibigay na natin yung... Ikaw na, person. Okay. Patong mo yung kamay mo dyan. Yan. Trabaho ko.
Okay? Thank you very much, and hopefully, we'll see you again. Maraming salamat po at magandang po sa amin. Director of High School of Criminology. May I request all of you ladies, students, please. Salamat po. Thank you so much po. Alright, our next reporter will go to Region 2. We'll go to Region 3, Bulacan. Maraming salamat, Madam Secretary. At sa mga kasamahan po dito na nandito, SMG, MG, Auxiliary, Founders, at kapwa ako Director SGF ng La Union, sa kapwa ko Professor Director, at kay Emeritus Founder Evander Mulong. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ay sa atin na rin. Kaya lang, founder na natin, pero wala sa jurisdiction niya na dapat ang SOP is total over sa may hawak doon. Di ba po, Director? Pwede kong pangalanan kayo. Siya si Founder Eagle, saka si Founder Al. Pumasok po siya sa akin sa Bulacan, mismo sa subdivision pa na tinitiran ko. Ngayon, nung nasita ko, bali, trabaho lang daw. Sabi ko, yes, tama. Dahil sa atin, ano natin ito, isasain natin ito ang propagation. Gusto kayo pagparami. Yes, nandiyan na tayo. Kasi tayong mga founder, hindi tayo mga itlog kahit sa lugar. Kaya lang, ito turnover mo sa may jurisdiction. Then, pares niya sa, ang protocol kasi dito ay pares din sa amin sa military. Ano ba founder? Kaya kung sino may hawak dyan, ito turnover mo, pwede ka mo itlog dyan, pero ito turnover mo. Yan ang pag-respeto sa sa may hawak. Ngayon, nagkaroon pa rin ulit ng problema. Yung presidente ko at yung treasurer niya, magkadikit sila. Yung pondo namin na almost 1.5, tinambok. Ngayon, nung tinanggal ko, nagreklamo rin sana siya sa national, kaso nandun ako. Nandun niya si Jen, di ba po, ngayon nung lumipat siya sa Cubao. Kaya ngayon, ang wanggalap nga sa Bulacan, sa San Jose del Monte, tatlo. Yung wanggalap ni Founder Eagle at Founder Al, yung wanggalap ng Cubao, at yung wanggalap ni Gipay. Ay sa totoo lang, nahiya naman sa amin, minsan nasa salubong ng member ko, nasa salubong yung wanggalap Cubao, wanggalap Gipay ni Founder Eagle, nahiya. Dahil minsan, nagtatanungan daw sila, ano ba yung sabihin ng yung sa balikat mo? O kahit yung dito na lang yung MG, hindi marunong, hindi alam. Kaya siya ayaw ko kung bakit si Founder Eagle ganun. Ako naman, ayaw kong bitawan ang member ko na walang alam ng mga karga niya sa katawan. Nakakaya sa atin ang founder. Anak natin yan, hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung anong sasabihin niya. So, kaya ganun. Pagkamat nangyari na yun na sitwasyon ito, magiging pandemic, pero meron pa rin na masira na balita dahil ngayon, nagpalit kami ng presidente. At ngayon, masimpag ang aking presidente sa isang chapter,
Ngayon, nakapag-recruit na ngayon yan. Kaya itong mga kasama ko, halos ang iba dyan ay bago. Dahil sa pamumuno ng aking ginawang bagong presidente. At meron din naman na, hopefully sa next year, meron akong may report sa inyo maganda-ganda. Hindi na balita na katulad ngayon. Kasi merong 75 members ng ibang faction na lilipat sa atin sa Wanganap. Ngayon, nag-iipon na lang sila ng pang-membership nila para sa inyo. Marami sa atin na nagpanap nasa ibang faction. Ang iba sa kanila founder na haman sa atin. Pero di ba dapat, kung founder ka nalumipat, bumila ka. Hilahin mo yung buntot mo. So may posisyon na kayo mga brothers and sisters na ang Bulacan po ay walang ganong report na maganda. Kaya sabi ko, baka next year, medyo hindi na ito maganda. Sorry, napakaganda na. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga brothers. Well, actually po, in relation po doon sa sinabi po ni Director Suarez na si Founder Eagle ay pinasok niya ang kanyang chapter sa Bulacan, which is hindi naman po siya sa Bulacan, siya po ay taga Montalban. Okay. So, actually po, isa po muna itong ating reporting. Nandito na po ang ating inihintay na special guests. Senador ng Republika ng Pilipinas, Honorable Antonio Sani Trillanes. Tuloy-tuloy na palakpak para po sa ating Senator Antonio Sani Trillanes. Music please. Mabuhay Magdalo, my brothers and sisters. Sa mga presidents and founders, ikinagagalak kong maging tagapagpakilala ng ating guest of honor, ang lingkod Kagawad Jojo R.M. Jojo Esta, Pangulo ng Bagong Buhay Chapter, Lagino, Pinyan, Laguna. Ang ating bisita ay isang sundalo. Navy officer, nagtapos sa Philippine Military Academy Class 1995 nang galing sa UP at Professor din. Madami na mataas na kinasar katulad ng Porkis na siyang principal author at marami pong batas na naipasa mga resolusyon, bills at proposal sa Senado. Pero ang pinakamahalaga, siya ang lumalaban sa korupsyon. Mula kay Gloria hanggang sa ngayon, nakulong dahil sa prinsipyo at magandang pinagkalaban. Kaya pala ang ating chairman din na si Lieutenant Colonel J.K. Luban, Reserve Army na Professor Dean, sabi niya, dili kaya, idol namin kayo, Senator. Isoro pa sa natin, mga bro at sis, ang bisita natin ay tunay na leader. Siya ang namuna
sumusunod para ipaglaban ang sigaw ng bayan. Kurakot, alis dyan. Taas ang lumaban sa Pangulo, ngayon laban sa katiwalian. At pinakamaganda, di siya nagawang ipakulong dahil tama ang kanyang ginagawa. Mahal niya tayo taong bayan at higit sa lahat, tayong miyembro ng GPHFI One God of Guardians. Mga kapatid, ang other ego ni President Lenny Robredo, His Excellency, ang Piolo Pascual ng Pilipinas, Honorable Senator Antonio Trillanes. Magandang umaga po sa ating mga brothers at sisters ng One Ganap. At bago po tayo mensahe, nais ko pong batiin ang inyong mga founders. Unang-una na si Director Emeritus Antonio Angulo. Sir. Ang inyong Provincial Director Jaime Pilipina. Ang inyong Secretary General, si Ma'am Presi Resurrection. Ang inyong Vice Chairman, Idrelin Molao. Nandito rin po si Founder Arthur Emata. At si Founder Reynaldo Molarde. Ang ating founder, Noriel Gacion. Nandito rin si Police Captain Bibat Reynante. Si Founder Juan Vergara. At si Mr. Marcos Pasamonte ng Sambales Chapter. Muli, umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa itong parangal na ibinibigay ninyo ngayong araw nito. At alam niyo naman na ang aming grupong Maagdalo ay kaisa ng mga guardians sa One Ganap. At tayo po sa ating layunin na proteksyonan ang ating bayan at ayusin ang pamamahala. Ang One Ganap Guardians Nationalist of the Philippines ay isa sa mga haligi ng seguridad ng ating bayan. Tayo yung tinatawag na force multipliers sa security sector. Na kahit hindi tayo formal na nasa structure ng security sector, pero parehas tayo ang objective at posisyon na pangalagaan ang kaayusan sa ating komunidad at sa ating bayan. Di ba? At muli, ako po ay nagpapasalamat sa One Ganap sa inyong pag-imbita sa akin, itong mainit na pagtanggap nyo sa akin at sa aming grupo, at sana magtuloy-tuloy ang ating partnership in the years to come. Magandang umaga po sa inyo. Antonio Trillanes! Tayo po ay lahat para sa malubog para kay Senator Antonio Trillanes! Isa pa baksak! Ilanyahan po yung ating mga founders together with our senator para po sa ating photo op. Dito po sa I love Guardians! I love Guardians! I love Guardians! Mabuhay ang One Ganap!
nyo sa amin ngayon umaga. Siyempre, gusto ko namin bumati muna sa mga opisyales dito po ng mga guardian. Magandang umaga po sa inyo, Miss Presley. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sir Jaime, First President. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nabigla po akong tinawag dito sa mikropono. But syempre, maganda naman. Very exciting ngayong umaga. Dito po sa Binyan. So, unang-una po, magpapakilala po kami. Health Pilipinas. Nagugulat rin pala ako. Gusto ko batiin yung mga ibang chapter, mga tinawag ko kanina. Yung malaking grupo, alam ko yung mga green, taga San Pedro daw sila. Oo, so ang dami po. Mag-collaborate po tayo sa mga layunan natin. Hindi ko na po masyadong patatagalin kasi alam ko po ang init-init ng pinagkakalagyan mo po at hindi po madaling makinig dyan na napakainit. Isang bagay na po ang masasabi ko. Masasabi namin at gusto namin iparating sa nandito ngayon. Hindi po namin pahihiyain yung mga opisyales na nag-endorso po ng Health Pilipinas. Ngayon ay endorso kami at andito kayo para suportahan kami. Hindi po namin kayo bibiguin. Lalo na wala na po kami mukhang ipapaharap sa mga kaibigan po namin dito na nag-endorso sa amin. So kung kami ay matulungan sa awa ng Diyos at papalarin, kami po ay andito po, bukas po palad. Kaya po ang Health Pilipinas nakabukas yung palad para po makipagtulungan at makipagsamahan sa inyo kung ano man yung kaya namin ibibigay sa inyo. Maraming salamat po. Kaya malakas na palakpak para sa Health Pilipinas Party! Director Macoy, ng Olonga po, San Marcelino, Zambales, at Castilleros. PD Macoy. PD Macoy. Kami ay yung bumubuo ng Cavite Chapter. Magandang umaga sa ating evento sa Mulong, kay Secretary General Sis Presi, kay Chairman Aris Cuban, kay Founder, Director Pangkon, at sa lahat ng aking kasamang Provincial Director at mga founder, member, all chapter sa buong Pilipinas. Ang aking yung chapter, ang aking yung annual report, ang aking yung chapter ay bumubuo ng 10 chapter. Una yung chapter sa Cavite. Magsimula sa Tansa, Maribunton, Ternate, at sa pamayan ng Maliksi, Sagrado Chapter, Black Nazarene Chapter, General Trias, Wellington Chapter, Tres Cruces, Guardians Angel, 13 Madre City, Guardians Angel, Poblacion, Tansa Cavite, as soon as possible, Imus Chapter, Cavite Chapter, Tagaytay Chapter. At bukas para maniwala kayo totoo man o hindi, may kalgahan ako sa Marigondon. May Marigondon, Tulaybi, inanaya ko kayong pumunta para makita nyo kung paano magkalgahan sa Cavite. Ang chapter o ng bawat probinsya ay ginahan naman namin sa Facebook natin. Ang ganda na ng mga aking salita at maraming salamat po sa ating mga kapatid na nandito. Kami po ang bumubuo ng Cavite Chapter. Maraming salamat po. Sa mga provincial director, at kay director... Kaya ka muna, mahirap na magutom. Baka ikaw pa magutom eh.
BFF, salamat. Kami mayroon din kami kunting report, no? Dahil naman sa nangyari, katulad ng sinabi ni Director Marvin, simula ng pandemic talagang hindi tayo nakagalaw ng ayos. So ngayon po, ang Pasig po ay mayroon din kami 11 chapter. Sinatawag na Pasig Unified Command, under by Director Emeritus si Founder Molong, Founder Boyet, and Founder Bonson. So ngayon pala po siguro mga katapusan ay nag-start na kami ng aming mga activities, start na kami ng meeting namin, start ng monthly Diyos namin. At sa awa ng Diyos naman, tuloy-tuloy po ang aming marking, ang aming gardahan, tuloy-tuloy po sa Pasig. At mayroon po kami mga bagong record na member sa One Ganap Guardians GBC5. Ayun lang muna po ang aming ma-report sa Pasig. Baka sa sunod po na ay mahaba-haba na po. Maraming salamat po. Ayan, ako nandito na po ang ating Provincial Director ng Batangas. Yan po. Director ng advisory na ang mga taong sumusunod, sila Founder Jaguar. Pakinggan niyo po ha, para at least alam niyo kung sakasakaling tumawag sila sa inyo. Kasi alam ko po sila tumatawag, bawat isang chapter po tinatawagan nila para hikayatin na lumipat sa Guapo. Kaya ito, kanina kay Founder, sino yun? Founder Ed. Sinabi mo Founder Ed, akala ko nasa Guapo ka. Iwanan mo ang mga pangit, pumunta ka sa Guapo. Sabi niya sa akin, hindi daw. Anyways, doesn't matter. At saka ito po si Founder Jaguar, si Founder Dasugo, who is the Founder Eagle. Tapos po, ang UP ay si Founder Al. So, ngayon, wala po tayong Secretary ng National Founders Council. Okay po. So, ngayon, ito pa po ang isa. Dahil po, meron pong natanggap ang National Office na si Founder Cobra ng Batangas ay nasa Guapo na rin daw po, Director. Sumama na po siya sa Guapo. So, opo. Ngayon, ano po ang magandang gawin natin? Kasi kasama pa po sila sa ating group chat. Nababasa po nila lahat ang ating communications. Ayan. Ang ating emeritus i-block na yan. So, tatanggalin na natin sila. Okay? Ayan. Sabi po ng ating si Sis, tanggalin na yan. Tatanggalin na. So, out na po natin sila. Okay lang po ba, mga direktor? Okay. Ayos. Okay po. Ayan. Ay, okay. Ngayon po kasi, sige, ito na po si Director Makoy, magre-report na po sa atin. Sige, Direk. Okay, magandang umaga ulit sa atin lahat. Para doon sa kaalaman ng iba, ako po si Founder Makoy, bilang isa sa leaders or provincial director ng Tarlac, Pampanga at saka ng Zambales. Okay? I-report ko lang po, kahit na tayo nasa sagana ng pandemic, hindi ko naman po minamali. Kahit na maliit ako, nakapag-conduct po tayo doon ng 5 chapter ng 2021. Okay? Kasi yung sakit, nandyan lang yan di ba? Lahat tayo may sakit. Pero tamang pag-iingat lang para hindi tayo tamaan ng kahit na anong sakit. Pero lahat po tayo may lagnat kasi nag-iinit din tayong pare-parehas. Huwag lang tumaas ng gusto. Okay? Nakapag-buo po ako ng isang
chapter sa Olongapo City. Ito po ay tinayo. Ito po ay sa Zambales. Yung po nga sinasabi ko is Zambales po ito. Sa Zambales, yung Olongapo chapters. Then, meron po tayo doon Drivers Unified Barangay Pareto chapters. Ito po ay puro drivers. Driver po ito lahat ng blue jeepney, yellow top, at saka meron po tayo dito mga taxing members. Okay. Sa Castellanos naman po, ay sa Mareto, meron po tayong 32 members. 27 po yung ating active members with ID po yan, ng JBC o ng Waganap. Sa Castellanos po, Drivers Unified Castellanos chapters, meron po tayong 30 members. Ito po, nung I think, by July ko lang po ito, November ko po ito na ito, yung San Castellanos. Meron po tayo doon 30 members, pero ang kapagpapa-ID pa lang po is 21 members. Okay? At itong nakaraan po, by January 2022, naitayo po natin ito San Marcelino chapters. Drivers Unified San Marcelino. Okay? At saka po yung Lapas San Narciso Zambales. Yun po yung mga bago nating mga chapters sa parte po ng Zambales. Sa parte po ng Pampanga, nariyan po si Founder Amboy. Meron po tayo diyang isang chapter, yung Angeles chapters, Babalakad chapters, at saka itong Python chapters Lubao. Sa Tarlac naman po, kabababa ko lang po noong isang linggo, naiayos na rin po natin yung mga ibang chapters doon. Saka naiayos na po natin yung isang chapter, yun po sa La Purísima, La Paz chapter. Yun po yung naging active na members natin doon. Meron na po silang 27 members. Kaya lang po, hindi pa sila nakakapag-ID. May tapos po itong meeting na ito, itong assembly meeting, mag-report po ako sa kanila kung ano yung naging maganda at naging maayos sa assembly meeting. Okay? Hindi ko po sila pinapunta rito dahil 100% po, mahirap ang napakahirap po ng budgeting. Maging ang Olongapo chapters po, napakahirap po. Mahirap mag-arkila ng sasakyan, lalong-lalo na ang taas po ng diesel. At the same time, yung po mga membro natin doon, busy na rin po ngayon sila sa kampanya. Nangangampanya na po sila. Okay? Kaya nga sinabi ko sa kanila is ako na lang ang pupunta. Ngayon sa mga tinatawag natin livelihood programs o mga activities naman ang mga nagawa natin doon, meron din po kami doon na clean up drive. Kasi lahat po kami mga driver, bago kami mag-meeting, kailangan maglinis muna kami ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng tanghali bago kami mag-conduct ng meeting. Okay? Lahat po ng chapters, ang chapters ko po doon sa Kalapakuan, lunch chapters, everyday po yun, naglilinis doon sa lugar ng Kalapakuan. Meron po akong report niyan sa JC natin. Okay? Kaya ang isang maganda pong hinahabol nating programa sa mga kasama natin o magiging membro natin na isang humahabol ng mayor. Okay? Hindi ko naman sabi pwede ikampanya rito, hindi rin natin siya mabubuto. Pero pwede ko ikampanya dito kung meron tayong mga kamag-anak sa parte ng Subic. But hindi po yun yung habol namin ni Mayor. Ang sabi ni Mayor, Director, panalo, matalo ko, we have to continue the project. We have to continue the program. Ang ginawa ko po, sinabi ko po sa kanya kung ano yung livelihood programs ng pangmatagalan. Ang sabi ko po sa kanya, isa lang po ang nalalaman ko or gusto kong ibigay na proposal sa iyo. Yung po magkaroon ng mababang gasolina para sa mga driver.
Magbibigay daw po siya ng isang pump para sa jeepney drivers sa mas mababa halaga ng gasolina. Yun po ay napakalaking tulong na sa aming mga driver. Lalong-lalo na napakahirap po at mataas po ang diesel ngayon. Tapos ang pasada namin every other day pa rin. May labas ako ngayon, bukas wala. Kinabukasan meron, bukas wala. Hindi na po tayo. Sa madaling salita po, hindi po natin tinatanggal o inaalis ang sinuman sa atin. Pero, yung mga tao, yung mga founders na nagsilipat sa ibang lugar, sa ibang bahay, tanggalin na natin sila rito. Okay? Kasi 101%. Hindi ako lumilipat sa gwapo, kahit anong pangit ko. Mabusog naman ang puso ko. Sa paghihirap natin, magulang ang ating organic buhay. Kaya the request of the Provincial Founders Director, okay? Kailangan magtuldukan na natin this assembly. Ito yung may karapatan na tanggalin ang sinuman. Dahil ito'y alam lahat ng ating mga kapatiran. Hindi po pwede, nare-request lang natin sa kanila. Kailangan ang the best at ang tamang pagtanggal sa membro ay ang assembly meeting. Diba? Andito ang ating emeritus na nakikinig. Isa siya sa magpapatunay. Kayong lahat ang magpapatunay kung sino dapat natin tanggalin. Sino dapat tanggalin? Si Presi, akin na yung pangalan. Okay, ito po. Naturing ang Deputy Director ng ating organization. Ako na nagsasabi, Founder Jaguar, kung nandyan ka man, wala kang kwentang leader. Iniwanan mo kami sa ere. Hindi mo tinayo. Yung itinayo natin. Diba? Napakapangit niyan. Ako hindi ako taga rito, pero lahat tayo, ang puso natin, makatulong sa sambayan ng Pilipino. Dahil yun po ang sinampaan natin, tayo hindi na basta mamaya Pilipino. Lalo na pag may marking na tayo, tayo po ay meron ng karapatan na ipagtanggol ang bansa at ang ating society, ang ating lipunan. Okay? Sandali, huwag pa nilipan. Diyan ka lang. Si Founder Jaguar ay isa sa Deputy Director. Siya ay naging OIC ng ating organization through the absence of our Director. Dapat laging matatag siya. Okay? Sunod. Si Founder Al. Si Founder Al ay isa sa secretary, ba? Siya yung National Founder Secretary. Isipin nyo ang lumipat mga nasa mataas pa na posisyon. Hindi nyo nga nagawa yung obligasyon nyo rito sa Wanganap. Dilipat kayo sa iba. Ano gagawin nyo doon? Pogi kayo? Diyan kayo magiging pangit. Kami dito po pogi. Dahil kami may paninindigan. May mga camera tayo, maririnig yan sa buong mundo. Tama po ba? Yung sinisigaw ko rito, ipalabas niya para makita nila Founder. Marinig nila Founder kung sino man ito sinasabihan natin. Kasi sila ay hindi dapat na maging leader kahit pa sa ibang lugar. At meron tao na nagagabay sa National Founders Council. Wala po tayo mapagre-reportan. Wala po tayong pagsusumbungan ng mga kaso. Gusto nyo ba? Lahat ng deputy o lahat ng provincial director, yun na lang may kasalanan? Diba? Wala tayong pagsusumbungan, wala tayong regular. Diba? Ito ang pinakamaganda sa lahat.
sa sarili natin bilang mga leaders. Hindi natin sinasaklawan ang karapatan ng bawat isang mga opisyalis. Dapat lang nilang gampanan yung kanilang obligasyon. Yung posisyon, hindi po yan kapangyarihan. Obligasyon po yan ng bawat tao, ng bawat officer. Ngayon, kung hindi nila gagampanan yan, ang gagawin natin? Napakahirap po magdoktrina. Ang dinodoktrinahan ko, mayor, attorney, yung mga degree holder. Ano unang tanong? Father, sinong National Founders Council natin? Father, sabihin mo ko sino? Ang National Director, ang National Founders Council. Sa ngayon, sinong nakatayo? Si Council, si Ed Bulaw. Vice. Sa National Founders. Si Amulong. Si Founder Falcon. O nasaan si Founder Falcon? Nasa Hong Kong. Nasa Hong Kong, mag-i-report ako sa Hong Kong. Sinong deputy? Di ba ang guwapo? Napunta ako sa Guapo. Di pag nakita niyo ako pumunta sa Guapo, nasabihin niyo si Founder ako ito, umalubipat ng Guapo. Sino secretary? Sister Presi. Hindi, executive yan, executive. Tulungan na. Tutulungan kita. Hindi, secretary, hindi ko alam si Si Founder Al. Si Founder Al, si Founder Al. Founder Al. Kasi ang tumatayo kay Founder Al, si Sister Presi. Alam nyo, si Sister Presi, marami ako naririnig kung siya kani-kanino. Yung tinatrabaho ni Sister Presi, hindi niya trabaho yun. Yung national, executive, kanya lahat. Ito ako yun to. Buti na lang kayo maganda pa yun. Kami ni Sister Presi, nagtutulungan kami kasi kung sinasabi ko yung totoo. Kasi tayo yung gumagalaw, nararamdaman natin yung hirap natin sa baka. Anong trabaho niyo ng mga sekretary? To take note. Take note, basta may maintain. At kapag ingat sa mga dokumento. Nakita ko ang sekretary ng national meeting kami, ang ginagawa sis. Yung kamay niya nandito sa bato. Sekretary na the Founders Council, dapat may meeting ng Founders Council. Ang sekretary ng Founders Council, nakataas yung kamay na sa bato. Dapat yung hawak niya ballpen. At saka meron siya papel o aluman, sulatin sa harapan. Tawa ko, sasari ko. O, di ba? Yun yung nakita ko, kaya sinasabi ko ngayon. Yung nakikita natin, dapat sabihin natin sa sabayan ng kapatiran. Diba? Ang sabi nila magaling, maayos. Paano magiging maayos kung walang national? Pag may national, maayos. O, tresurero. Silang si Pagdaret. Ang tresurero si Pagdaret. Nandiyan si Pagdaret. Sinarili pa si Pagdaret. Nagkaroon din kami ng agreement si Pagdaret. Dahil doon sa sinasabi niya, Pagdaret, ang trabaho ko bilang tresurero ay maningil lang daw, maningil. Yung sinisingil saan mapupunta? O di na pagbentahin na naman, kay Sis Tracy. Binibigay natin kay Sis Tracy. Nasaan yung resolution? Nasaan yung lahat ng dapat yung gawin? Para alam ng sino mang mga membro o sino mang mga founders. Kasi po meron silang sinisingil na 100 pesos na naman Diyos. Tama po? O ba? O. Saan yung dapat yun? Pero yung resolution kung saan ako nakita. So yung 40% itutulong doon sa DBTI, yung 10%, yung papunta doon sa supply. Dapat meron ganun sitwasyon. Wala eh. Kaya pag hinanap mo na saan, magtuturuan. Kasi wala tayong guidelines kung saan saan pumunta yung pera. Cellphone number. Yung auditor, nandito rin lang nila. Cellphone number. Si Founder Bandoy, ayan, medyo wala akong masasabi dyan. Diba? Kaya request na lang natin, this time, itong araw na ito, kailangan magkaroon tayo ng National Founders Council. Ilan yung nawawala? 4. Nawawala. Ang tayo ngayon ng
Tentative. Tingnan lang. Dito tayo sumigaw dalawa para kasutong magkain dito. Sige, bro. Yeah, okay. Let's... Bakit lang? Para may malapitan tayo. Oras na tayo, no? Kulang ang ating national founder. 4 yung nawala, tentative muna, maglagay tayo ng 4. O di pagka gusto nila mag-eleksyon tayo mga founder, eleksyon tayo. Kung gustong palitan. Hanggang may pandemic pa, di ba? Pagka nag-normal na at mag-eleksyon tayo, palitan na rin yung 4 kung hindi maganda rin yung ginagawa. Di ba? Ang ibig mong sabihin na direktor, dito tayo para mag-away tayo dalawa rito. Total, yung 4, di ba sabi nyo, natin. Kayo, nakinali. Kasi, Ang nawawala, direktor, deputy. direktor, walang direktor eh. Direktor, deputy, secretary, tresurero. Asan ba yung tresurero? Wala din, yung ano lang, yung... Hindi, ganito na lang. Total, nandito halos nakakarami dito yung piksales, founder at saka provincial director. Ang akin lang, doon na lang muna tayo sa deputy hanggang pababa. Total, yun namang deputy, wala na talaga. Yung 4 na binigyan natin ng letter na hindi naman nakapag-report, yun na lang dapat na. Para lahat tayo, hindi lang si Sister Tracy o yung mga nababa sa atin ang nahihirapan. Para tayong lahat, tulong-tulong din kung sino ang ating dapat pagsabihan. Okay, favor pa kayo doon. Ang ibig sabihin ni Director Erwin, i-maintain si Founder Falcon bilang director. Okay? Sa akin, okay lang yan. Diba? Para meron tayo access sa ibang bansa. Tama po, sir? Tama. Diba? Kailangan natin malaw yung magiging sekretary. Lahat dapat dumalaw. For example, nabuo natin ang National Founders Council. Kailangan din po natin na magkaroon ng Executive Council. Must be marketed by the RMD. Sino sa Executive Council? Okay, itong pinag-uusapan natin dito. Naintindihan na natin lahat. Wala yata ako narinig. Maglagay tayo ng panibago ngayon din ng deputy, secretary, treasurer, saka auditor. Okay, pakitaas na po yung kamay. All founders, please. All founders. Okay. O majority ko, majority. Ha? Ilang province ba nandito? Sa mga itinagalang namin provincial directors, ano po, maganda po yung nire-relay ko lang po yung nanggaling po kay Chairman Harris Cuban at kay Director Balwal. Kanina po umaga nag-usap po kami ulit. Inulit ko po sa kanya na Chairman at saka Director, paano po do we still need to have a deputy, to have a treasurer, to have a secretary, yung napakante po sa posisyon ng National Founders Council. Ngayon po ang pinapagdating po niya sa inyo, bakit pa natin magagyan ang mga bakante ng posisyon samantalang nandiyan naman daw po kayo mga provincial directors. Kasi po, ang sinasabi po kasi ni Director Falcon, since he is the head of the National Founders Council, ang sabi niya, yung deputy natin mga nakaraan, secretary, treasurer, hindi nagtrabaho. Ang tawag nito, inaano lang daw po natin, ang binibigyan natin ng importansya kay ang mga founder ay mga provincial directors. So, since nagre-report naman daw po ang provincial directors sa national, hindi na po natin siguro.
Yun na po, nire-relate ko lang yung sinasabi nila ng Founder Falcon, lalo na si Founder Falcon, na hindi na rin daw po siguro kailangan na maglagay po tayo ng yung mga nabakante. What do you think po? Ay sa batas natin, punta tayo sa batas. Dahil yun ay request lang ng sino mga leaders natin, di ba? Kung titignan natin, doon sa bylaws natin, kung susubaybayan natin ang bylaws natin, ang nakalagay doon, kailangan ang naging officers ng itong new organization ay meron National Founders Council na pinamumunuan ng Director, Deputy Director, Secretary, Treasurer, at saka Auditor. Pag tinanggal po natin yung tatlo, dalawa na lang yan, hindi po makakapag-conduct ng quorum. Hindi sila makakapag-decision sa problema sa baba. Lalong-lalo na kung isa na lang yan. Paano tayo mag-report kay Director Falcon kung nandun yung sa hukom? Diba? Kailangan natin, magpapayag tayo ng ahit na yung mga vacant position. Wala po tayong may report sa fiscal report pagdating sa Secretary Commission. Kung kulang po yung pamunuan, kailangan natin mapagdapan yung pamunuan. Kahit, sabi ko nga, gumagalaw kami mga provincial director eh. Dahil mahal namin yung mag-direct municipal. Dapat mayroong mas nagmamahal, yung nandun sa mas mataas, para sa laro mas matibay. Diba? Pero nire-request nila na gumagalaw lang tayo mga provincial director na nag-report naman tayo sa national. Ang tanong eh, where is the officers of the national? Diba? Kawawa na naman si Supresi nun eh. Kaya nyo ba maging chairman? Kaya nyo ba maging bawal na bawal sa batas yun. Nasa isang lugar, ilalawang posisyon nyo. Diba? Pag-aralan po natin mabuti. Ito po, ilalagay lang natin sa tamang pamumuno. Kasi, example nga eh, nagdodoktrina po ako. Pwede ko bang sabihin doon sa dinodoktrinahan ng attorney? Attorney yun, pagpapasa yun, di ba? Attorney, pag nagsalita ka ng kasi, paul ka na. Sa korte, walang salitang kasi. Hindi yung tinatanggap sa korte. Kailangan yun, naka-black and white yan. Pag sinabi mo, sinong National Founders Council nyo? Diba? Hello? Hello? Sino National Founders Council nyo? Isa na sasabihin mo. Hindi po yun. Bugos yung magiging ating organization. Tandaan yan. Kailangan complete po kahit na yung National Founders Council lang ang complete. True name na meron tayo i-report sa Secretary Commission na meron talagang pamangaral national, na may gumagalaw na national. Pag ipinatiro natin yung ang mga dating na hindi gumalaw, hindi sila gumalaw, di palitan. Hindi naman pala siguro yung ipapalit mo sa kanila, di ba? Ay yung mga papalitan, wala naman na rin. Di ba? O, hindi naman si Founder Red. Si Founder Red, ang dami mga founders dito. Para lang makuha yung council. Lagyan mo lang ng pangalan yun. Pahala na yung founders council nung bumalaw sa mga. Ang importante sa atin, yung lang inuwi natin, kompleto, wala ilan. Yun lang po yung gusto kong i-explain. Kasi napakahirap po talaga magdoktrina. Eh kung yung itong mga community, hindi nagdodoktrina. Pag nagdoktrina nga ako, lumalat ako eh. Wala na regional office. Walang regional founders council, walang national founders council. Mas hindi, all provincial council na. Eh hindi ko naman provincial, sundutin yung ibang provincial, kasi karapatan ng bawat provincial yan. Kasi ang mangyayari yan, pag ganyan yung sistema, magiging kanya-kanya na lang ang distrate. Magiging kanya-kanya na lang po yung distrate ng provincial council. Ang provincial director. Gagawa ko yung lang. Ang team natin dito, ay palagaan natin yung magandang programa ng London, yung magandang programa ng Cavite. Ang national po ang magkakaisa dyan para lahat ng programa ng every individual, region, or province ay magawa ng magandang programa para sa pang-aratan. Yun na po yung magandang sistema dyan.
Eh kung wala po tayong ganitong sistema, kami-kami na lang, eh bakit na mag-report? Saan ka ba mag-report? Diba? Isa yan sa sinasabi nila, lumipat ako ng gwapo. Eh, hindi ko pwede lumipat ng gwapo. Kakaya ko lang sa inyo aksyon o hindi ako nakaya sa inyo. Meron na po ako binubuo o kami sa Olongapo, Sambales, Tarlac at saka Pampanga for the unification of all faction of guardians. 100% po lahat na na-encounter ko dyan. Yung mga founders, lalong-lalo na dyan sa bandang Sambales. Hindi po sila, wala po silang national. Yun lang yung gusto natin magkaroon ng sabi sa kanila na meron kami national, meron tayong council. Kaya ang sa kanila, ginagawa nila, national founder lang, national founders ka. Okay yan. Pero wala kayo kasi pag may council tayo, 101%, parang barangay yan eh. Sa barangay, kailangan meron kang council, meron kang kaalalay. Hindi mo kayang mag-isa ang buong Pilipinas. Kaya nga yung presidente, may vice president, may mga senador. Napasalain yung mga magaganda at ang mga pahit na gagawin ng mga sambayan ng Pilipino. Ganon din po tayo, sinasala natin yung mga membro natin. Bilang founder ka, ikaw yung nagtutukrina, ikaw yung nakakalam kung sino yung mamata mo, kung sino yung tapunan mo, kung hindi qualified, di ba hindi natin pinapasok, mag-aral na muna. Napakahirap yung gagawin natin. Kasi wala, di ba, Ako, suggestion ko lang po. Regarding po sa sinasabi ni Father Makoy, regarding po sa pagkakaroon po tayo ng NFC officers. Ngayon, kung tama yun, nasa-batas ngayon, nasa bylaws po natin na lagyan natin ng mga officers sa NFC. Pero there's one comment lang doon na maglalagay tayo ng mga officers tentatively. Pero yung mga ilalagay natin, parang naglagay rin tayo ng hindi suitable, hindi suit, or we are placing the wrong person pa rin sa position na yun. Parang wala rin nangyari. Parang kumaw o punto pa rin yung nilagay natin. Dapat pag naglagay tayo ng officer, hindi na dapat yung pangalan lang. Yung talagang may ability, capability, na sundan talaga gawin yung responsibility as officers ng MC. Huwag nating gawin na moro-moro yung listahan ng MC na officer. Kasi magsasuffer pa rin tayo. Parang wala din tayong deputy, secretary, auditor, o ano man yan. Kung maglalagay lang tayo, hindi naman siya gagalaw. So, it's useless. So, it's better, pupunuan natin yung officer na yan, yung may ability talaga. Kung sino talaga yung may abilidad, may kaalaman yun sa pwesto na yun, yun lang ilagay. Mag-period na tayo doon para hindi na tayo paikot-ikot. Kasi roaming around tayo eh. We are playing around the circle kung ano ang mangyayaring cycle. So, facing the right person on the right place, right position na lang gawin natin para maayos yung NFC officers. Pagdating nyo, kailangan kilala naman natin yung bawat isa sa atin at kilala na natin kung sino talaga yung dapat na alam natin na makakatulong. Kasi 100% talaga mahihirapan pag isa lang ang nakaupo. At wala yung sinasabi ko kasi kanina, pwede gawa na lang natin pangalan. Diba? Okay, hindi nga po, hindi talaga pipili yun. Kaya naman, gagawa natin yung komunidad yung task ng bawat kaya kailangan natin mag-nominate. Kailangan yung ino-nominate naman, ino-nominate natin yung alam natin na gagalaw. Eh ilang taon na po itong mga ito, ng mga founders na talagang kumikilos dito. Pero naman kasi na akala mo kumikilos, pero hindi naman pala siya yung gumagalaw, iba rin yung pinakikilos. Meron po kayo ng mga founders, magaling na magsalita kung nasa harapan, pero wala siyang ginagawa. Ang gumagawa ito ng ibang tao. Okay? Directors, kayo po mag-decide kung ano magiging pangin natin dito. Kung kailangan magkaroon tayo ng
election ngayon. Kasi assembly meeting, but we will have an election. Sino? Okay, yung iba, umuwi na raw. Ewan ko kung ano ba, founders ba yun? Diba? Kailangan ito, assembly meeting ito, dito tayo dapat. Must be the RMDs and the founders yung mga namin ko. Dahil kayo yung may karapatan na bumoto sa executive at saka sa founders council. Diba? Kayo yung magtitistigo or mag-akusa doon sa mga ibinoto natin o ininomini natin o na inelect natin bilang officers o ng national. Diba? Kaya kailangan pahiyan naman yung mga upo. Parang kayo naman, pag may nomini, ayaw ko na sabihin. Hindi ko kaya. Diba? Iba na lang mangyayari. Sabi nila sa pakinig dito. Director Sniper, thank you po sa inyong suggestions. Director Macoy, thank you po. Siguro po, ganito na lang ang gawin natin. I hope you don't mind. Mag-meet tayo po ulit, mga founders at mga provincial directors, of course, to include our emeritus, para magkaroon po kayo ng eleksyon. Pero po, I'll have to, of course, report or to inform our chairman at saka po ating director to give due respect to them. Okay lang po ba yun? Kasi po, pag magkaroon po tayo ulit ng election ngayon, hindi man lang po natin napagsabihan ang ating director, parang pinaypas po natin sila. So, may I suggest, being the secretary, na baka po pwede naman isabi po na natin sa kanila. Okay lang po ba yun? Okay, yung suggestion, mapaabot po muna raw ni Mrs. Tracy yung ating napag-uusapan doon to respect our national founders and national executive chairman president. Diba? Okay. Ito lang, mas maganda nag-uusap tayo, di ba? Nasa may Mrs. Tracy, mag-report yan. 101% kailangan magpatawag ulit tayo ng meeting. Diba? Saan ako galing? Saan galing yung silman? But that is sacrifice na kailangan respeto natin. Okay, bibigyan ko. Sa akin ako lang to. Sa akin lang to. Bibigyan ko ng magandang karapatan at tama naman para sa akin, o sa inyo, na yung sinasabi ng expressive, yung nangyayari dito ay abot kay chairman at saka kay director. Ewan po, sige ba? Kayo po, okay lang po yan sa inyo? Kasi babalik na naman tayo dito. Founders Council, para lang dito sa ganitong sistema. With due respect po, Mr. Macoy, in the process of this kind of conflict or ganitong banggo natin, siguro it's better na sundan natin yung proseso. Kaya yung proseso na yan, we have to inform first yung commander natin bago tayo gagalaw. If it is notice na ng commander natin, then whatever the decision ng commander natin, yun ang susundin natin. Kasi, to be fair naman sa mga commanders natin or nakakataas sa atin, if ako, for example, nasa taas, tapos hindi mo ako yung info, gumawa kayo ng basta, steps ko na lang, in the long run, pagsisisihan natin. Nandito naman ako na nakakataas. Pero sa akin ay may own perception lang yun. Pero, it's up to the founders pa rin kung ano yung magiging decision. If they will recognize yung suggestion ni Mrs. Presi. Pero as of the, siguro,
I will consider yung due process at saka yung process natin to be fair with others. Yun lang. Okay, Founder Eric, tatayo kayo lang dito, magsasalita tayo. Kung ano yung gusto natin dito. Para nakatek doon yan sa suspension na kayo ilan yung talagang willing na at paalam mo natin doon. Sige, tama naman yung kay Supremo. Ang atin lang, malayo na yung pinanggagalingan natin. Dapat, o kaya yung sa Jesus President, kailangan sa mataas muna, hindi natin nababatas yung nasa taas bago tayo umakbang. Sana, pag nagpatawag ulit sa ating mga founders, yun na rin yung ating emeritus ang eleksyon. Para isang lakad na lang sa mga founders, kasi mahirap magandang ng founders. Diba? Yung mga tayo nagtagda ng araw o pedya. Yun na rin ang araw na pipili tayo nung apat na nawawala sa listahan ng National Founders Group. Diba? Para hindi sayang yung ating punta dito, nakaboto tayo yung mga founder, kung sino gusto natin, para malaman na rin natin, pag uwi natin, alam na natin yung nasa NFC, diba? Oo, gano'n. Yun na lang. Kasi po, itong March 26 po na ito, ay pinorma po natin ito para sa General Assembly. Ang maganda po kasi ito, magkikita-kita tayo muli for the past 2 years na hindi nakikita, hindi po ba? Dali nga po, nakikita ko talaga, lahat kayo, puso pumunta po talaga kayo dito. Dahil gusto niyo po na magkita-kita tayo, hindi po ba? Ngayon, yun na nga po ang sabi nga natin ng General Assembly. Hindi naman po doon sa ating agenda, hindi po natin naisama ang election or lalagyan po natin ng mga bakante sa National Founders Council. So may I suggest, being the secretary, at definitely po ipaparating ko din po sa mga sinabi po ni Supremo na due process talaga, pagbigyan niya naman po muna natin sila na para masabihan kung ano man po yung mga plano ng National Founders Council. Salamat po. Okay, maraming salamat. Founder Marvin, please. Kung salita ka rito, sabi mo dito, no comment. Kapal. Saka ano tayo? Sabi ko nga, no comment na ako eh. Magandang umaga po ulit. Para sa akin, bilang video ng NCR, siguro nangyawala ko sa suggestion ni Supremo Sniper na magtanong naman tayo ng isang araw ulit para sa mga founder lang, mga PB, na doon natin gawin yung election. Kasi sa ngayon, kung pupunuan natin ito, meron ng ibang buwi, meron ibang hindi nakarating, hindi tayo masyado makakapili na karapat dapat po sa posisyon. Kung babayaran po ninyo, siguro, ang sinususugan mo yung suggestion niya yung Supremo at aming Sispresi, ay pagpariban muna natin ito. Hayaan muna natin mag-report lahat ng tuloy ng nandito ngayon. Yun lang po ang sa akin. Okay, next founder. Founder. Oh, dito. Good morning sa ating sa mga founders. Ako pala si Founder Class ng UP, isa sa mga founders sa UP Diliman. Tama naman ang sinabi si Supremo kanina at saka si Express. Okay ako doon, okay kami mga founders dahil susundin natin yung tamang posisyon na ipaalam muna natin sa mas nakapataka sa atin. Tapos isang kung anong pizza, sabihin ng mga nakapataka sa atin, doon tayo mag-usap-usap ulit natin mga founders para mapunuan yan yung mga vacant position. Maraming salamat po, Leonard.
Director Gilbert, nandiyan pa ba? Wala na. Si Director, ang Director dyan, ng probinsya, meron pa ba dyan? Sino? Wala na? Yung Director yung Provincial Director. Okay? Okay, bigyan natin ng kabuuan. Okay, no? Ang closing remark na naman si Kama. Okay, ganito na lang, okay? Nakita naman natin na napagkasundan natin, nabigyan natin ng karapatan yung request ng ating General Secretary na to appeal or alam muna sa director natin, sa respeto natin director at chairman, para doon sa pagkandak natin ng eleksyon ng bawat National Founders Council. Pag-usapan na lang po natin dyan kung ano yung dapat natin gawin. Pero ito lang po sana, ano yung sabi ko, sana naman, pag nagpatawag ang National Founders Council, Chief President, kailangan naman po i-respeto natin yan. Kailangan daluhan natin yan. Bigyan po natin yan ng buwag. Dahil ito po yung magiging tulay para maging guwapo tayo. Sila magiging pangit. Okay? Alam ko si sino ba? Report ba? Okay. I love Gorgeous! I love Gorgeous! I love Gorgeous! Mabuhay ang one ganap! Ako po si Founder Marcos Pasamonte ng Zambales Tarlac, Pampanga bilang isang provincial director. Ayon po dito sa amin na pag-uusapan sa mga kasamahan natin na itong General Assembly totally po napagkasundoan ng bawat provincial council o provincial director na mag-held din po ulit tayo ng another election na kailangan alam na rin, papalan din po muna ni Mrs. Presi ng ating sekretarya doon sa ating minamahal na director, Falcon, para in right coordination doon sa mga founders para magkaroon po tayo ng election para doon sa National Founders Council and Executive Council. Ano pong issue sir doon sa pinangalanan natin kanina? Sino-sino po sila? Ayan sila founder Glit, si Founder Jaguar, si Founder R ng UP. Yan po yung isa sa napag-usapan din na dapat nang tanggalin sa pamunaan ng JBCHIP I-1 ganap. Pagkat sila po ay lumipat po ng ibang faksyon, kailangan na rin po natin na linisin ang mga pangalan nila. Dahil nangyayari, bilang ako po yung founder na sinasabi nila, ni founder mo ko, lumipat na rin daw po ako ng gwapo. Yun po ay walang katotohanan. I am still here in JBCHIP I-1 ganap. Tatayo ko po hanggang sa huling patak ng aking dugo. Ang One Ganap Guardians dito po sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat po sir. Ako si Reynaldo Malarte, Founder Mardi ng NCR Director. Ayon po sa napag-usapan tungkol doon sa ekspansyon ng dalawa na sila Founder Al at sila Founder Falcon, sumasang-ayon po ako ron na alisin na po sila at palitan. Kaya lang po tama rin po yung salita ng ating kagalang-galang na Supremo Sniper na dapat iparating ito sa nakakataas bago gawin yung naturang pagpili o eleksyon doon sa ipapalit na opisyal. Para magkaroon kami ng isang maganda at maayos na sistema, dapat makapili kami ng isang leader na nararapat at kaya niya yung kanyang tatrabahuin. Yun lang po at maraming salamat. Yung Provincial Director ng Cavite, Earthquake Contreras. Natanong din ako kanina doon sa nawawala doon sa bakanting posisyon para sa NFC, National Founder Council. Ngayon ang nawawala ang deputy secretary at bali tatlo yun. Ngayon natanong nila ako kung willing sila na palitan. Kailangan sabihin muna sa ating pinakamataas katulad ng ating National Founder Director at saka sa ating Chairman Aris Guban para hindi naman nababypass yung ating pamunuan na nakatataas. Yun lang po at wala na po.
Thank you po, sir. Founder Antonio Solitario ng San Joaquin Buting Chapter, Deputy Director, Pasig Unified Command. Sir, ano masasabi nyo sa nagkaroon ng parang majority na magpalit ng mga opisyalis sa founder? Ano po masasabi ninyo, sir? Hindi po pwede yun. Kailangan sa sasamahan namin sa GBITSA One Ganap Guardians, dapat iano muna namin doon sa mga nakatataas. Lalo-lalo na sa aming Director Falcon at sa aming Chairman Aris Cuban. Bilang respeto po sa nakatataas. Yes, sir. Ano po, sir, ang mga panawagan mo sa ibang mga active na mga founder at opisyalis? Gusto ko sana po sa sunod na magkaroon ng ganitong pagkakataon na assembly, magkakaisa po kami at dumating na sana ang lahat ng mga founder na wala ngayon. May gusto pa kayo sabihin, sir? Panawagan ko lang doon sa mga pagkakaisa para sa kapatiran ng One Ganap Guardians, para sa kabuti at kaunlad na aming samahan. Okay, maraming salamat, sir. Thank you din po at magandang umaga. Ayun. Founder Emeritus, Evander Amulong. Ako sangayon doon sa mga sinabi ng mga founder na tanggalin yung mga lumipat sa ibang grupo. Hindi lang dapat tanggalin yung mga tao yan, dapat yan ibigyan ng test ng rata. Bawal na po sa mga chapter. Kasi kailangan sumisira sa ating samahan. Dapat talaga huwag nang padalawin niya sa mga chapter. Founder Eagle, Founder Jaguar. Kanya test na ng rata na yan. Wala nang pag-entertain dyan. Yan lang. Salamat po. Ano, sir, masasabi niyo sa ating director, si Sir Guban, kung magiging magdesisyon siya na magka-election ulit? Ay, pabor ako doon sa mag-election mula sa assembly yung mga founder para mapag-decision yung mga founder. Patawag na sa election, assembly yung mga founder para mag-run. Kung kayo po, sir, tatanungin, may bibigay po kayong schedule para sa election ulit? Wala pa si Sir Presyo may schedule kasi dyan Mag-aantay na lang po, no? Mag-aantay na lang nakatay. Okay. Mayroon pa po kayong panawagan sa mga ibang founder at mga opisyal? Sa ibang founder, tayo manindigan tayo kung saan tayo, doon tayo, huwag tayong maniwala sa mga ibang grupo na sumisira at samahan. Kasi yung mga yan, marami yung pa itutulong ng maganda sa inyo Kasi tayo na dapat magtulungan. Yung huwag natin pahinayangan yung mga umalis dahil alam natin yan, hanggang doon lang ang panila hanggang doon lang ang prinsipyo nila Tayo pagka ang prinsipyo natin, dapat matigas sa panindigan natin. Basta na tayo maniwala. Maraming salamat, sir. Salamat po. Ay, Guardians! Mabuhay ang One Ganap!